So Lian, Batangas is home to a coastal area. So a lot of people here, yung livelihood nila is either farming or fishing. So that's why we're here, and we realize the people of Batangas, Lian, Batangas are very hardworking and very resilient, because even if there are harsh weathers, difficult times, they're still here. And they're not only trying to do better for the community, but as well as for the environment. When they found out that we have a project like this, they're very thankful, because they know what they're fighting for. It's not just for themselves, but as well as for Mother Earth, the nature, because that's their livelihood. That's where they get their funds from. Nung bago-bago pa lang, kami pa lang, nahihirapan kami noon sa paghahanap buhay sa pangisda, kasi dumadayo kami doon sa malaot na hanap namin mga bahura para makahuli lang kami ng isda. Muhuli lang kami ng 2 kilos or 3 kilos. Ngayon, nung dumating na yung artificial corals na yan, dito na lang kami sa malapit. Dahil yung isda, siyang lumapit sa amin. Dahil kinakain nila yung maliliit na isda at saka yung nakatira sa artificial corals. Ang matutulungan namin ay yung susunod na henerasyon, mga apo or kalikasan. Dahil kung hindi yan maalagaan, mapapabayaan, mawawala rin, lalabas uli yung mga isda na yan. Kaya dapat tulungan ang artificial at para din sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Unang beses ko po makita ang ganitong proyekto sa aking buhay at sa kasaysayan ng ating bayan. At mapalad po ang Barangay Lumanyag at ang bayan ng Lian na tayo po ang pinili ng kanilang grupo ng JCI Manila upang maging unang benepisyaryo ng ganitong programa. Kaibigan, tayo po ay partners at tayo po ay patuloy-tuloy ating mga proyekto. Isa pa lang po ito. Malayo na ang ating narating, pero malayo pa ang ating irarating. Local